Morning sa ating lahat, mga kaibigan. Dito na naman tayo sa ating usapang magmamano po. Kahapon ay yung sinasabi na pili ba tayo maglaban, mga kaibigan? Pili tayo maglaban sa mga big time po. Kasi dito lang sa amin, kahit hindi naman 5,000, pili na yan. Pero kung doon ka sa Manila, mga kaibigan, doon sa mga big events talaga doon, mahirapan ka doon kasi kailangan ka pa ng sponsor, mga kaibigan, lalo na kung ikaw ay taga Visayas or Mindanao man, mahirapan ka mag-entry doon. Pwede naman yun, kung may kakilala ka, punta ka doon, di ba? Madali naman siguro, mga kaibigan, pag may pira lang. Ang dito lang, kung sa atin-atin lang dito, sa Visayas, diyan sa pwede ka makalaban po. Kasi, ang naman dyan, yung mga farm, mga big time farm, kaibigan, pwede naman yan sa derby lang. Dito, minimum 5,000 po, lalo na sa mga mga kaibigan, itong sa mga bakbakan, ay talaga makalaban mo yung mga yan. Pero kailangan mo talaga ng kapital kasi kung mag-minimum yan ng 5,000, mga kaibigan, kada manok, medyo malaki-laki rin yun. Kaya sa atin, sa ko doon, sa kuminto ko doon, ay doon na lang ako sa gilid-gilid ko. Pero itong pag-usapan natin ngayon, mga kaibigan, ito pong pwede bang i-breed ang magkapatid sa ama po? Sa akin naman dyan, kaibigan, wala namang problema yun kasi di naman talaga yung inbreeding na katulad ng back to mama, back to father. Iba naman yun, mga kaibigan. Itong pwedeng-pwede po kasi ilang bisis ko na itong na-try, mga kaibigan, na i-breed yung magkapatid sa ama. Napakaganda po. Katulad ng kumukuha tayo ng mga pangmaterial, mga kaibigan. Example, yung mga anak nun, pwede yung yung mga anak doon, kuha ka ng ibang materials na katulad din sa binibreed mo. Example, 5K. Yung mga anak sa una mong mga kaibigan, yung mga offspring nila na babae, kuha ka ng ibang 5K, pakastahan mo. Tapos ang resulta na naman doon, mga kaibigan, ay yung mga anak doon sa Primero, pwede rin yun, mga kaibigan. Kaya kung marunong ka lang, hindi ka bili ng bili po. Kasi yung mga mga kaibigan, yung mga pang-material talaga, medyo mahal yun. Pinakamura diyan sa mga breeder vlogger, 20,000. Mayroong 15, pero bihira lang. Dito ka lang sa akin makakuha, mga kaibigan, ng 8,000 po. Ngayong magpahulugan tayo ulit, mga kaibigan, open na naman tayo, August. Ganun pa rin ang presyuan kasi kuha tayo ng pure 5K. Sa breeder vlogger din, mga kaibigan, para makapagbigay tayo sa ating mga kaibigan na gusto rin magkaroon ng medyo purong manok na true strain po na ginawa sa isang breeder, mga kaibigan. Pareho naman yan ng source, mga kaibigan, lalo na pag 5K ay talagang sa reed yan, halo sa karamihan po. Kaya sa atin naman dito ay kung tayo ay nagbibreed ng isang manok, kailangan din natin pag-aralan po kasi di ho basta-basta yung presyuhan, kaibigan, lalo na itong mga tinatawag nating pangmaterial po. Kaya itong pinag-usapan natin, itong mag-breed tayo ng magkapatid sa ama, pwedeng-pwede po kasi hindi naman na matawag ito na inbreeding. Parang gano'n na rin, pero hindi ho katulad ng back to mama, back to papa, brother-sister meeting. Anong sinasabi ko, mga kaibigan, na maraming mga deformities na lumalabas sa isang manok po. Kaya itong i-breed mo, magkapatid sa ama, pwedeng-pwede po. Kaya sa atin dyan, ilang bisis ko na itong na-try, mga kaibigan, na magkapatid sila sa ama. Kumukuha ako sa isang babae dito sa ibang naman, lalaki. Silang kinocross ko, maganda po ang resulta po. At saka gumaganda yung manok, mga kaibigan, at saka pwede mong ilaban. Ito naman kasing mag-breed tayo ng manok, mga kaibigan. Lalo na pag sweaters, pasukan mo rin ng ibang sweaters. Lalo na yung sinasabi natin dito, itong topic natin na pwede bang i-breed yung magkapatid sa ama po? Nako, mas lalong tumataas yung hybrid vigor nila dyan, mga kaibigan, lalo na pag puro sweaters ang ginagamit mo. Medyo malabas na yung, kasi itong mag-breed ka, mga kaibigan, lalo na pag mga puro sweater po. Kuha ka lang kasi ang mga sweater, mga kaibigan, ang dami na pong pangalan. May mga puso, may mga 5K, yung tinatawag nilang mga, ang dami po. Kaya kung saan man doon, mga kaibigan, may cross mo sa isang sweater, ay talaga hindi ka magkamali po. Pwede mo pang ilaban.
pwede mo pa gawing pang material. Pero pag talagang metikuloso ka, gusto mo talaga na golden boy, 5K, 5K, pwede po. Pero itong mga ganito kasi mga sweater, mga kaibigan, pangalan lang po nagkakaiba dyan, pero pareho lang yan, mga kaibigan. Kasi katulad ng golden boy, galing din yan sa puso. Itong 5K, galing din sa puso. Pag itong dalawang to, mga kaibigan, 5K at saka golden boy, ang i-cross mo, talagang hindi ka magkamali po. Kasi ang source nila sa kanilang history, mga kaibigan, ay pareha lang po, katulad nitong mga super sweater na Sir Biboy, talagang galing pa rin, puso yan, mga kaibigan. Eh, sabi ni Sir Biboy ganyan dati na nakuha sa isang Chicano. Eh, siyempre, galing kay Caroline Smith yun. Mga puso yun, mga kaibigan. Kahit nga itong mga nasa kay Deng, itong mga 5K, kinukross lang niya ng yellow liquid hats. Talagang binabalik ko sa puso ko yan, mga kaibigan. Totoo yan. Kati itong kay, itong kay Jean Batche po mga kaibigan, itong Golden Monkey, pusong pa rin yan. Kaya sa akin, gusto ko kasi ngayong sa susunod na mga kaibigan, sunod na taon, kuha talaga tayo ng yung pure pusong talaga mga kaibigan. Maganda yung lalo na yung kay yung sa Bacolod mga kaibigan na si kalimutan ko, Dragon Game Farm ba yun? Maganda yung puso niya mga kaibigan, talagang typical na puso po na basag dito, bandirado. Kaya tayo naman pag tayo mag-breed mga kaibigan, kailangan natin lalo na pag sweaters. Ito yung best tips mga kaibigan. Pag tinatawag natin sweater, ang gusto mong hawakan, katulad ko mga kaibigan, ayoko talaga na sweater walang bandira. Mayroon talaga, pero may mga lumalabas talaga na walang bandira. Pero pagkatapos maglugon yan mga kaibigan, talagang lumalabas yung bandira po. Katulad ng sweater ko na hawak mga kaibigan, talagang may mga bandira yan. Itong kay Earwax na galing kong babae, special na babae yun kaibigan. Napakaganda ang mga resulta sa mga offspring niya. At saka yung kay Earwax naman, yung lalaki ginagamit sa AAG, bandirado eh. Pati yung 5K ni Earwax, kaya doon nakukuha mga kaibigan para makapapure din tayo, bandirado din. At saka medyo light mga kaibigan. Kaya maganda talaga pag gusto mong umawak ng isang sweater po. Tingnan mo, yung medyo light talaga yung pulok, kahit magpalabas yung na medyo pula lang, basta ang kanilang mga broodcock o broodhen na gamitin mo, yung mga light talaga. Kasi doon galing yung mga yan eh. At saka itong sweater mga kaibigan, kahit puro madilaw yung ginagamit mo dyan, may lumalabas na natural na pula lang ang mga lumalabas sa offspring nila po. Mayroon talagang ganyan, mayroong mga medyo madilaw talaga yung medyo may pagka-pumpkin dito, pero may lumalabas talagang kulay na pula lang po. Kaya sa atin, ako, sa part ko, pag magpili ako ng sweater mga kaibigan, yung talagang madilaw, bandirado. Kasi maganda tingnan yung may bandira kasi mga kaibigan, lalo na pag balansyado yung pagkabandira niya, dalawa lang. Kung mayroon man dito sa gilid, bandira, pa rin, balansyado pa rin. Kung may puti speakers, may puti dito sa kabila. Maganda tingnan po. Pero minsan, pag tayo naman ay pag tinatawag na pure sweater mga kaibigan na nanggaling sa isang breeder, kung nakita mo na hindi siya basag o hindi siya bandirado, pero kung yan na manok na yan ang i-cross mo sa, talaga magpalabas siya ng medyo mga kaibigan, yung madilaw na punkan at saka bandirado, kasi doon sila galing mga kaibigan. Doon ang typical sweater talaga. Kaya ako, kung mag-breed ako talaga, ganun ang piliin ko po. At saka itong topic natin mga kaibigan na pwede bang i-breed ang magkapatid siya, pwede po. At saka ito ay magbigay ng medyo magagandang manok po. Kasi similar lang yung both nila mga kaibigan ama parihay. Kaya magandang malabas yan mga kaibigan. Saka pwede mong i-breed, pwede ding ilaban po. Kaya yun lang mga kaibigan, ito ay talagang usapang magmamanok lang. Good morning sa ating lahat po.